Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon, ako nga palang muli si Lermo Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at para ipakilala na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Kung kaya sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang o dahil sa ating sarili lang. Ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ang siyang ating buhay, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. At ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kung kaya sinabi ni Kristo na kilalanin natin ang Diyos sa ating katawan. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol sa Amerika. Paano wawasakin ng Diyos ang bansang Amerika sa huling mga araw? Gusto kong ibahagi sa inyo na sa ating mundong ginagalawan ngayon, ang labanan ay Armageddon. Ang Armageddon ay isang labanang espiritual na siyang magaganap bago pa man dumating yung katapusan. At nasasad ito sa sa talata ng Efeso, Kabanata 6, versikulo 12. Sapagkat ang pakikipaglaban natin o yung pakikipagdigma natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na sinabi rin ni Kristo na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang Espiritu Santo na tumawag sa akin na siyang nagbibigay ng buhay sa akin ay ang siyang totoong Diyos Ama na parati kong kasama ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin at hindi ang pera ng dolyar. Kasi sa Amerika, kung titingnan mo yung kanilang pera, nasasaad sa likod ng pera nila, in God we trust. So, ang mga Amerikano, doon sila nagtitiwala sa kanilang dolyar. Yun ang kanilang sinasamba na kanilang pera. Pero dahil nga tinago ko ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan at ipakilala ng Espiritu Santo lang ang totoong nag-iisang amang espiritual na siyang Diyos Ama, na dapat nating kilalanin, purihin at sambahin sa ating puso, isipan, sa ating katawan at ating kaluluwa. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ang siyang orihinal na tahanan ng Espiritu ng Panginoon at hindi yung mga building, yung mga gusali o kaya yung sa bansa kung saan bang lugar. Ang ating katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilikha ng Diyos Ama. Honestly, ang Amerika ay pinahayag sa akin ng Espiritu Santo ang siyang pinakademonyong bansa dito sa mundo. Since noong magpamula man naman, mula pa man noon, ang Amerika nung uso pa yung imperialismo, ang Amerika ang magaling manakop para sakupin yung mga bansa na gusto niyang alipinin. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, doon sa talata ng unang Juan, Kabanata 4, versikulo 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, sa halip subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Honestly, gusto kong magbahagi din sa iyo ng konting tips para malaman niyo ang katotohanan kung bakit tayo nasakop ng mga Espanyol. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese na nagsisilbi rin sa hari ng Espanya. Ang relihiyong Romano Katoliko ay nagmula sa bansang Espanya. At dahil nalilang ng mga bulaang propeta ang ating bansa, bulaang propeta ng Romano Katoliko, sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipin
ng mga leaders ng Roman Catholic. Kaya tayo ay nasakop ng ibang nasyon. Honestly, sa paglipas ng mga panahon, naglaban ang leaders ng Roman Catholic, yung mga Espanyol sa ating bansa, at ang mga Amerikano. Dahil ugali din ng Amerika ang manakop at mga kam ng lupain ng may lupain. So, naglaban ang Espanya at ang Amerika. At napagkasunduan doon sa Treaty of Paris na ang Amerika ang siyang maghahawak sa ating bansa kung kaya tayo ay ipinagbenta ng mga Espanyol na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. Kaya naman tayo ay sinakop din ng Amerika at inalipin ng mga Amerikano. Yan yung mga gawa na nasa saad na naganap doon sa ating bansa. Yung sa kasaysayan, yung mga nangyari. Na nasakop tayo ng mga Espanyol gawa ng nalinlang tayo ng bulaang propeta ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano para alipinin din tayo ng mga Amerikano. Honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang leaders ng Roman Catholic at ang leaders ng Amerika ay ang siyang dalawang malaking ahas na lumingkis sa ating bansa na nagasik ng kadiliman at ng kahirapan. Dahil inalipin tayo ng mga nasyon na to, gawa ng nalinlang tayo una ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko. Pangalawa, dahil naglaban nga ang Amerika at ang Espanya, sa labanang yun, talo ang Espanya, kaya ipinagbenta naman tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Yan yung katotohanan. Yan yung revelasyon kung bakit tayo namuhay sa kadiliman. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto kong ipabatid sa inyo yung mga gawa ng leaders ng Roman Catholic at gawa ng mga American leaders ay naghahasik lang sila ng kadiliman. Wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi kahirapan at pang-aalipin. Ito ang totoo na gustong ipahayag ng Espiritu Santo ng ating bansa ay ang lupang hinirang niya. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa kung magsasaliksik kayo ay hindi Pilipinas kundi Maharlika noong una pa mang panahon. Dahil ang ating bansa ay naging tanyag at kilala na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga manlalayag na kung taga-taga sa ang bansa ang pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal. Honestly, bago pa man dumating si Ferdinand Magellan, nauna pang dumating yung mga taong nakikipagpalit kalakal sa ating bansa. Kung kaya, sinabi ni Dr. Jose Rizal na may nauna pang kasaysayan bago pa man dumating ang mga Espanyol. So, balik sa patungkol sa Amerika, sinakop tayo nga ng mga Amerikano, inalipin tayo ng mga Amerikano. Pero hindi naman totally tumagal ng katulad ng sa ginawa ng mga Espanyol, yung leaders ng Roman Catholic. Kasi sa pagsasaliksik ko, 333 years tayong inalipin ng mga Espanyol. Gawa ng nalinlang tayo ng mga leaders ng Roman Catholic. I think ang Amerika, 48 years tayo nila na sinakop at inalipin. Pero ang Amerika, ginawa naman nila tayong allies. So, yung mga na-captured na ng mga Amerikano, honestly, ginagawa nilang allies nila yan para manatili yung power sa kanila. So, hanggat nagpapasakop ka sa Amerika, malakas ang Amerika. Pero pag hindi ka nagpasakop sa Amerika, doon naiirita ang Amerika. Kaya yung leaders dyan sa mga nasyon na hindi nagpapasakop sa Amerika, kalaban niya ng Amerika. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, hindi siya nagpapasakop kasi sa Amerika eh. Ayaw ni dating late President Ferdinand Marcos na siya dinidiktahan. So, ang nangyari, nairita tong mga Amerikano kay
dating late President Ferdinand Marcos. So, ang ginawa ng mga Amerikano, kinausap din nila yung mga Roman Catholic leaders, yung mga madre, para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos sa pagiging Pangulo. At para palitan ni Cory Aquino na isang impacta na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Honestly, yung pangalan ni Cory Aquino ay naririto. Ang pangalan ni Tatay Digong, pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ayang si Leni Robredo. At para patotoo, ipakita ko sa inyo na naririto talaga ang pangalan ni na Juan Ponce Enrile. At ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Yung topic ko dito nakalagay ay Corruption is the terror attack of confusion. Ito, andito yan. Yan yung nasasad na topic na sinulat ko. Pero nandito yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile. Kasi sa politika, kung paano tayo manipula din ng mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika. Kasi yang si Juan Ponce Enrile at saka si Fidel Valdez Ramos na dating Rolex members na siyang mga advisor ni dating late President Ferdinand Marcos, ang siyang nag-betray kay dating late President Ferdinand Marcos na bumalimbing para sumuporta sa mga Amerikano at sa mga leaders ng Roman Catholic para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Andito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Andyan. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Yung pangalan ni President Ferdinand Marcos. Andito. Pangalan ni Cory Aquino. Andyan. Pangalan ni Tatay Digong, andito, President Rodrigo Duterte, at yung pangalan din ng isang ipokrita na puppet din ng Amerika na si Leni Robredo. Andyan yung pangalan ni Leni Robredo. At ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Kung i-google mo to, itong Life in 3 Parts by Lerma Novales Sarmiento, makikita nyo nakalat na ito sa iba't ibang panig ng mundo. At ang layunin nga ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo patungkol sa Espiritu Santo at sa kaharian ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang totoong nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang Espiritu Santo ang kataas-taasang Diyos, Ama na siyang nagsugo kay Kristo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, layunin ko na ibahagi ko yung katotohanan para yung mga tao ay mag-isip, magsaliksik din kayo, hanapin nyo talaga ang katotohanan kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol at kung bakit tayo sinakop din ng mga Amerikano. Kasi sinabi diba ni Kristo tinawag tayong lahat para maging liwanag at asin dito sa mundo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging liwanag, dahil ang Espiritu Santo ang liwanag na nagbibigay ng buhay sa akin, nagpapasakop ako sa Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para ipahayag ko yung katotohanan. Honestly, nasasaad din naman sa banal na kasulatan, kung anong itinanim mo ay siyang aanihin mo. Honestly, paano ko nasabi kung paano wawasakin ng Diyos ang bansang Amerika sa huling panahon ay honestly narito na tayo sa huling panahon, sa realidad. Sinabi nga ni Kristo kung ano yung magaganap sa huling panahon. O mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat maraming ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa limaw, at maraming ang ililigaw yun ng landas. Kaya sinabi ni Kristo, wag magpalinlang. Which is, honestly, sa mundo natin ginagalawan, maraming mga relihiyon na nagsulputan, na ginagamit ang pangalan ni Kristo, pero hindi sila naging kaisa ni Kristo ng Espiritu Santo, ang kinikilala nilang Diyos Ama. Na siyang nagbigay ng buhay sa sarili nila. Hindi nila pinakikilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sinabi din ni Kristo na sa huling panahon, bago pa dumating yung katapusan, magkakaroon nga daw ng labanan, yung gera.
Magkakaroon ng labanan ang bawat nasyon, bawat kaharian, at magkakaroon ng mga lindol at ng tagutom sa iba't ibang panig ng mundo. Magiging mahirap nga raw ang pamumuhay, pero sinabi ni Kristo na huwag mabahala sapagkat pasimula pa lang ito ng paghihirap. Hindi pa ito ang katapusan. Ang lahat ng ito ay mangyayari muna bago pa yung katapusan. At sinabi ni Kristo na mahahayag yung ebanghelyo, yung mabuting balita patungkol nga sa kaharian ng Diyos Ama, at yun na ang katapusan. Ang layunin ng aklat na ito ay para gisingin ang diwa at puso ng bawat tao na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, at ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama na parati nating kasama, ang siyang buhay na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating kilalanin, purihin at sambahin sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nasa ating katawan na hindi natin nakikita ng mata ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa na ipinanganak muli sa Espiritu ay bago ng nilalang ng Diyos, dahil hindi lang siya ipinanganak sa laman na nagmula sa laman ng kanyang magulang, kundi pinanganak siya sa Espiritu na nagmula sa Espiritu Santo. Ang kinikilala niya na banal na Ama ay ang Espiritu Santo na hindi niya nakikita ng mata na parati niyang kasama, na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Kung kaya sinabi ni Kristo na siya ay parating kasama ng Ama, at ang Ama na nanaan sa katawan ni Kristo ay parati rin kasama ni Kristo. Kung kaya si Kristo, sinabi niya na siya at ang Ama ay isa, dahil si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Hindi yan naghihiwalay. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita ni Kristo at tagapagsalita ng Espiritu Santo, dito sa aklat na to, ipinahayag ko na si Kristo ay anak ng Diyos. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Kapag itinakwil mo na hindi ang Espiritu Santo ang Ama ni Kristo, nilalapastangan mo ang Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kapag itinakwil mo na ang Espiritu Santo ay hindi siyang iyong banal na Ama, na siyang may gawa na iyong katawan at kaluluwa, honestly, pag namatay ka, dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan natin siya yung may hawak ng buhay natin. Siya yung buhay na nagbibigay ng buhay sa atin. Kapag umalis ng Espiritu Santo sa katawan natin, kasama yung ating kaluluwa, ang ating kaluluwa ang siyang huhukuman ng Espiritu Santo base sa ating mga gawa at pananampalataya. Kung hindi natin sinunod si Kristo na magpuri, sumampalataya at magpuri sa Espiritu Santo, hindi tayo maliligtas, dahil hindi rin tayo magiging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Kasi ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Ibabalik ko yung patungkol sa Amerika, kung bakit ang Amerika ang siyang dudurugin ng Diyos Ama sa huling panahon, dahil base sa kanyang mga gawa. Ang Amerika ang nagasik ng kadiliman at kahirapan sa pamumuhay ng mga tao. Maraming mga espiritu ang nagsuffer, yung naghirap, na inalipin ng Amerika. Ang Amerika, ang puso niyan ay sa demonyo, dahil ang sinasamba nga dyan sa Amerika ay ang kanilang dolyar. Ang dolyar, ginawa lang yun ng kamay ng tao. Wala yung power laban sa Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang pera ang siyang pinakasentro na ginagamit ng demonyo, na pinagkakaloob ng demonyo sa mga tao na gusto niyang sakupin o alipinin. So, ang Amerika, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang Amerika nga ay silang mga kampo ng kadiliman, na silang mga dominante, manipulator at diktador, na ang layunin nila ay diktahan ang mga bawat tao sa bawat mundo, sa bawat bansa, sa buong mundo, na sila lang dapat ang susundin. Honestly, maraming mga leaders dito sa mundo na hindi totally nagpapasakop sa mga Amerikano. Ang hindi lang pinabagsak ng mga Amerikano, kundi pinapatay ng mga Amerikano. Honestly, yung sina Saddam Hussein, sina Gaddafi,
At yung si dating late President Ferdinand Marcos, pinabagsak nila ng Amerika. Sila yung mga taong totoo na nangangalaga sa kanilang mga tao sa kanilang bansa. Pero yung mga leaders na to, na siyang mabubuting leaders, na pinabagsak at pinatay ng mga Amerikano. Honestly, sa puso't isipan ng mga leaders ng Amerika, nagwagi sila. Pero sa Espiritu Santo, dahil yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos, templo yun ng Espiritu Santo eh. Yung katawan ni Saddam at saka din ni Saddam Hussein at saka yung tawag dito, si Gaddafi, templo rin ng Espiritu Santo. Itong Amerika kasi pakialamero sa politika ng bawat bansa. Yan ang misyon ng Amerika. Na pinahayag sa akin ng Espiritu Santo ng Amerika, hindi makontento na mamuno sa sarili niyang bansa. Pakialamero siya sa bansa ng may bansa. Pero yung kanyang sariling bansa, hindi niya malinis. Saksakan ng dumi ng kanyang bansa, maraming mga tao sa bansang Amerika ang hindi din naman pinangangalagaan ng mga leaders ng Amerika. Kasi ang layunin naman ng Amerika, makialam sa politika ng may politika ng ibang bansa. Yan ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. At ngayong narito na tayo sa huling panahon, dudurugin ng Espiritu Santo ang dolyar ng Amerika. Narito na tayo, ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, labanang espiritual. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, tinawag ako ng Espiritu Santo para sabihin ko yung katotohanan. Ipahayag ko yung revelasyon patungkol sa katotohanan. Kung bakit ang Amerika, kasi ang Amerika, siya yung parang bansa na sa Biblia na Babylonia, na winasak. Ang Amerika kasi ang pinaka nagmamataas dito na bansa sa buong mundo, na tinataas niya ang sarili niya na the greatest nation. Nasasad nga sa banal na kasulatan, ang sino mang nagtataas ng kanyang sarili ay siyang ibinababa ng Diyos. At ang sino mang ibinababa ay siyang itinataas ng Diyos. Honestly, darating ang panahon, ang ating bansa na sinakop ng mga leaders ng Roman Catholic at sinakop ng leaders ng mga Amerikano, ay muli yang ipapanganak ang pangalang Maharlika. Dahil ang ating bansa ay ang lupang hinirang ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo. At maraming mga kaluluwa ang magigising ang kanilang diwa na makikita nila yung katotohanan. At nasasaad din naman sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Ibig sabihin, kapag nalaman mo yung katotohanan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa'yo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, alam ko na ang buhay ko dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang may hawak ng aking buhay ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang Alpha at Omega, ay siyang nag-iisang Diyos Ama na siyang dapat sambahin ng bawat tao kung gusto mong ang kaluluwa mo ay maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos Ama na maging kasama ni Kristo. Dahil ang naging misyon ni Kristo ay maging tagapagsalita din ng Espiritu Santo. Nahikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Honestly, ito yung revelasyon ng nangyayari ngayon sa Amerika. Kasi ang Amerika, pag hindi niya gusto yung isang presidente, hinihikayat niya yung ibang mga bansa na maging allies niya para kalabanin yung bansa na kinakagalitan ng Amerika. Etong nangyaring labanan sa Ukraine at saka sa pagitan ng Russia, honestly, pakanaya ng Amerika. Nilinlang ng Amerika ang mga European leaders, yang sa ng NATO, na kalabanin si Putin. Dahil ang sinabi kasi ng Amerika, ini-invade daw ni Putin ang Ukraine. Pero kung magsasaliksik kayo at magbabalik tanaw kayo sa history, nung noon pa, ang Amerika ang pinakamaraming bansa na sinakop, na inalipin niya. Honestly, nung nag-research ako, nasasaad na sa 193 countries, 84 countries ang sinakop ng Amerika.
At isa na nga yung ating bansa na sinakop ng mga Amerikano pagkatapos tayong alipinin ng mga Espanyol na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. Ang Amerika ang siyang dudurugin ng Espiritu Santo sa huling panahon. At ang Amerika ang siyang, yung kanyang power mawawala na eh. Ngayon, wala nang power ang Amerika, honestly. Dahil yung mga leaders ngayon ng Europe, hindi na totally sumusunod sa mga Amerikano. Kasi nung kinalaban nila si Putin, wala naman ding napakita ang mga Amerikano at saka yung mga allies ng Amerika kung paano papagsakin si Putin. Kasi hanggang ngayon si Putin na nanatiling nakatayo. Ito yung maganda sa nakalagay din sa Biblia na no weapons formed against you will prosper. Ibig sabihin, walang mga yung sisira sa sayo kapag kasama mo kasi na bumuhay ka sa katotohanan at sa spirito, gagabayan ka ng banal na spirito. So, etong si Putin, dahil totoo naman siya, at alam niya na ang puso ng Amerika ay demonyo, kasi ang Amerika ang nanlilinlang para kalabanin ng Ukraine ang Russia. So, itong Ukraine, naipit lang sa labanan ng Russia at ng Amerika. Ito na yung realidad, makikita to ng mga tao. Ano ba ang anong mabuting ginawa ng Amerika sa Ukraine? Nang hinakayat niya nakalabanin si Putin. Dinurog lang ang Ukraine, maraming mga tao, maraming mga kaluluwa ang naligaw ng landas. Maraming mga kaluluwa ang nagsuffer kasi maraming pamilya ang nawala ng tahanan, nawala ng pamilya, gawa nga ng gera na nangyari nga ngayon sa Ukraine at sa Russia. Honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung power ng Amerika bilang na eh. Wala na yung lakas. Unti-unti nang nalolos yung power niya kasi kahit dito sa China, gusto rin kasi ng Amerika na diktahan ng mga bawat nasyon na kalabanin din ang China. Pero yung mga tao sa iba't ibang nasyon, wala naman silang nakikitang masama sa China, kaya patuloy pa rin silang nakikipagkalakalan sa China. Ito yung kinagagalit ngayon na Biden. Hindi na ngayon mamanipula ng Amerika, ng leaders ng Amerika, ang mga bawat leaders ng iba't ibang nasyon. Kasi yung iba't ibang nasyon na tulad ng China at saka ang Russia, kalaban yan, yan ang dalawang malaking kalaban ng Amerika na gustong pabagsakin ng Amerika. So, ang ginawa ng Amerika, nililinlang niya yung mga bawat bansa para kalabanin itong dalawang bansa na to. May sinasabing Mogog at saka Gog. I don't think so ang sa Bible. But it seems na yan yung dalawang bansa na gustong pabagsakin ng Amerika. Ang Amerika ang beast. Yang Gog at saka Mogog, parang ang China at saka ang Russia. Yan yung inire-reflect sa akin ng Holy Spirit na gustong pabagsakin din ng Amerika. Pero hindi magawa ng Amerika ang pabagsakin ng Russia kasi nung pinagtulong-tulungan nila si Putin kasama yung mga ibang European leaders dito sa Europe, wala namang nangyari talaga. So, si Putin na natiling nakatayo sa sarili niyang paa. So, on the side, ang Holy Spirit kay Putin nakasuporta. Ay yung mga tao na leaders dyan sa Europe na nakipag-isa na kumampi dyan sa mga Amerikano, sila din naman yung nagsuffer eh. Kasi noong sinanction nila ang Russia kasi ang siyang main din nagbibigay sa enerhiya tungkol sa gas at langis. So, nung kinalaban nila si Putin, yung mga bansang umaasa kay Putin, tinrato din naman ni Putin na winarningan muna pala niya na kung makikisa sila sa Amerika, there is consequences, which is true. Kasi ang nangyari, nung pinagkaisan siya, ginawa ng Amerika, ng Russia, yung langis niya, tumaas ang presyo, tapos, hindi ka pwedeng bumili ng langis
dyan sa Russia, ang gagamitin mo ay petrodollar. Kaya yung petrodollar ng Amerika ay bumagsak ng time na yan. Yan yung reflection after ng war. Na gustong sinabi sa amin Espiritu na sabihin mo, iyan ang reflection. Anong mabuting naging bunga ng sumunod ka sa Amerika. Honestly, kapag sumunod ka sa Amerika, disaster ang aabutin ng bansa mo. Wawasakin ng Amerika ang bansa mo. Honestly, nung World War II, ang ating bansa, siyang wasak na wasak. Kasi nga, sinakop tayo ng mga Amerikano, ginawa tayong allies ng mga Amerikano. Noong 1941, pinasabog ng mga Hapon yung sa Pearl Harbor, dyan sa Hawaii. So, nung 1945, yung gera sa atin, sa World War II, ng Amerika at saka ng Hapon. Ito yung reflection kasi, yung ating bansa, yung nangyari sa Ukraine at saka nangyari sa ating bansa, yun yung reflection. Dahil nga ginawa tayong allies ng mga Amerikano pagkatapos tayong sakupin ng mga Amerikano. Nung kinalaban ng Japan ang Amerika, pumunta ang mga Amerikano sa ating bansa para yung mga Hapon at ang mga Amerikano ay maglaban. Pero ang katarantaduhan ng mga Amerikano, ginamit yung mga tao sa ating bansa para palabanin sa Hapon. User ang Amerika. Yan yung totoong espiritu ng Amerika. Kaya yun yung nakasasaad sa Efeso, sa chapter 6 verse 12. Nga na, sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga sanlibutang hukbo ng kadilimang ito. Laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Sa English, kasi mas sanay kong basahin sa English parang mas naintindihan ko. Kasi yung Tagalog natin parang minsan nahihirapan akong magbasa. Pero dito sa English, nakasalagay dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. So, ang labanan talaga dito sa mundo ay labanang espiritual, Armageddon. Honestly, ang Amerika ang siyang dudurugin ng Espiritu Santo sa huling panahon dahil ang sinasamba ng mga Amerikano ay ang kanilang dolyar at hindi ang Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Honestly, ngayon, ang nangyayari, yung mga bansa na dating ginawang allies ng mga Amerikano para kalabanin si Putin, hindi na ngayon mamanipula at madiktahan ng Amerika para isanction ang China. Kasi yung mga leaders dito sa mundo natin, hindi na sumusunod sa mga leaders ng Amerika. Kaya yung si Biden nanggagalaitin na sa galit. Dahil hindi na niya mauto, hindi niya na mapasunod, at hindi na niya madiktahan ang mga leaders ng bawat nasyon. Honestly, dahil nga ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika, kasi yan, gusto rin namang ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos yung pangalang Maharlika nung unang panahon nung siya ay Pangulo pa, na gusto niyang ibalik yan pero hindi natuloy kasi nga nagalit ang mga Amerikano at ang mga leaders ng Roman Catholic na siyang mga nanakop sa ating bansa noong unang panahon kay dating late President Ferdinand Marcos, kung kaya pinabagsak nila si dating late President Ferdinand Marcos at nilagay niya yung impacta na si Cory Aquino, napapit ng Amerika para para siyang maging pangulo sa ating bansa. Pero anong nangyari nung naging pangulo si Cory Aquino? Yung lahat ng mga bagay na para sa gobyerno, na para sa mga tao, ginawang mga pribadong ng mga ni Cory Aquino, tulad yung Meralco, ginawa niyang pribado, pinagbenta niya yan sa mga kamag-anakan din niya. Yung si Fidel Valdez Ramos, alam ko yung may pabrika ng steel sa atin na ipinagbenta niya ni Fidel Valdez Ramos. I think yung petrol,
Dati sa gobyerno din yata yan, pero pinagbenta rin yan ni na Fidel Valdez Ramos. Honestly, sa aklat na to, ipinahayag ko na sina Fidel Valdez Ramos, sina Juan Ponce Enrile, yan si Leni Robredo, si Cory Aquino. Sila yung mga leaders na naging kaisa rin ng mga Amerikano at leaders ng Roman Catholic na silang mga kampo ng kadiliman. Narito na tayo sa huling panahon. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, hindi ko kinakatakutan ng kamatayan dito sa mundo dahil alam ko ng aking kaluluwa ay hindi dito sa mundo totoo mananahan ng forever. Dahil ang aking kaluluwa, Espiritu yun. Anak yun ng Espiritu Santo. At katulad ni Kristo, ang aking kaluluwa ay aalis din sa aking katawan at babalik yun sa kaharian ng Diyos Ama kung saan naroon si Kristo. Dahil ang Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Kristo ay ang siya ring Ama ng aking kaluluwa. Magkapatid, ang kaluluwa ko at yung kaluluwa ni Kristo, pinabanal yun ng Espiritu Santo para maging anak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbuklod sa akin kay Kristo para makilala ko kung sino yung Ama ni Kristo. Narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang sarado pa ang kanilang puso't isipan na hindi nila nakikita ang katotohanan ng Espiritu Santo na nanaan sa kanilang katawan ang totoong Diyos Ama na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Honestly, maraming mga tao kapag sinabi ko yung katotohanan na ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa, yung iba sabi nila asa yung talata. Sa mga taong tanga at sarado ang utak, hindi lang maintindihan ang Panginoon na Espiritu at hindi talata. Ang Panginoon hindi mo makikita ng mata. Kung kaya nasasaad sa Bible, without faith, you cannot please God. Ibig sabihin, kung wala kang pananampalataya, hindi ka makakapagpuri sa Spirit sa Panginoon. Hindi mo mapapasaya ang Panginoon kung wala kang pananampalataya sa Kanya. At nasasaad din sa banal na kasulatan, walk by faith, not by sight. Kapag may pananampalataya ka, hindi mata ang gagamitin mo, kundi yung utak mo at puso mo para hanapin mo yung katotohanan. Kung saan ka nagmula at paano ka umiiral dito sa mundo. Sinong nagbibigay ng buhay sa'yo? Honestly, nagbibigay ng buhay sa tao ay ang Espiritu ng Espiritu Santo. Hindi ang talata, hindi ang pera, hindi ang mga pagkain na kinakain natin. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong katawan. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung sinabi ni Kristo na mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama, ito yung layunin at misyon ng aklat na to. Ang ipahayag ang ebanghelyo ng Espiritu Santo na siya lang yung nag-iisang amang espiritual na banal na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At ang Espiritu ng Espiritu Santo ang siyang pinagmulan ng buhay ng tao. Kung kaya ang tao ay umiiral dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ang siyang totoong Alpha at Omega na siyang parating kasama ni Kristo na nagbibigay ng buhay kay Kristo na siyang nagsugo kay Kristo. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanganak ang iyong kaluluwa sa Espiritu at maging kaisa ka ni Kristo na maging anak ng Espiritu Santo. Para ang kaluluwa mo ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at makapasok ang kaluluwa mo sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Kung sakaling lumisan ka na dito sa mundo. Kung kaya sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang mga tao na sumasamba sa pera at hindi sa Espiritu Santo ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang mga tao na sumasamba at mas kinikilala ng Santo Papa ang kanilang amang espiritual ay mga antikristo rin. Dahil yung Santo Papa ng Romano Katoliko, tao lang yun. At hindi noon kayang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay ng impostor na yon. Narito na tayo sa uling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual, Armageddon.
At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, talaga sinasabi ko sa inyong katotohanan, kung ang tao ay hindi magsisisi at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, walang puwang ang kaluluwa nyo sa langit. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. At hindi rin kayo kikilalanin ni Kristo na kapatid niya dahil hindi nyo tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo, kung kaya hindi nyo kinikilala ang Espiritu Santo sa katawan nyo na siyang inyong banal na Ama at Diyos na parating yung kasama na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, layunin kong gisingin ang puso't diwa nyo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, na siyang babalik para bawiin ang buhay na ipinahiram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay. Kung kaya sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Diyos Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag babawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa tao, ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan natin. Hindi templo ni Kristo ang katawan natin. Templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Diyos, Ama na nagsugo kay Kristo para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng tao na parati nating kasama ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!